Nagsimula ang kwento sa Chinatown, maraming pamilyang Asyano ang naninirahan doon kasama sina Jason at ang kanyang ina na si Yunwang. Si Jason at ang kanyang ina ay lumipat sa Amerika na umaasang magkaroon ng mas magandang buhay ngunit mahirap pa rin sila kahit gaano pa sila magsumikap. Kaya naman nagpasya silang gumawa ng isang bagay na mapanganib. Nagsimula silang manlinlang ng mga tao. Ginamit ni Jason ang kanyang kagwapuhan at mabilis na mga kamay upang lokohin ang mga malulungkot na babae sa mga kasino at kunin ang kanilang pera. Ang kanyang ina na si Yunwang ay nagpanggap na may gusto sa mga mayamang matatandang lalaki at nakakuha din ng pera mula sa kanila. Sa Chinatown doon ay may isang malaking tindahan na pag-aari ng isang lalaki na nagngangalang Andy. Si Jason at ang kanyang ina ay matagal nang nakasama ni Andy. Kahit na si Andy ay may malaking tindahan na hindi siya mayaman. Buwan-buwan kailangan niyang magbayad ng malaking pera sa bangko. Isang araw ay pinuntahan siya ng mga kaibigan ni Jason, madalas nilang tinutokso si Jason dahil sa pagiging mahirap. Ngunit wala siyang ibang kaibigan kaya nananatili siya sa kanila. Ayaw ni Yunwang na tinatrato ng masama si Jason at palaging sinasabihan siya para layuan ang mga kaibigang iyon. Nagalit si Jason at sinabi sa kanyang ina na siya ay nasa hustong gulang na para magdesisyon ng mga bagay-bagay para sa kanyang sarili. Pagkatapos ay nagalit siya at tumakbo upang sumama sa kanyang mga kaibigan. Nang gabing iyon ay nabigla si Jason nang makita si Andy at ang kanyang ina na mukhang magulo at binugbog sila. Sinabi sa kanya na ito ay dahil ang mga nagpapautang ay dumating upang kunin ang utang ni Andy. Lumabas na si Andy at ay lihim na may maraming utang at desperado silang mabayaran ito. Ngunit dahil sila ay nagkarenasang manlinlang ng mga tao ay mabilis na nakagawa si Yunwang ng isang matalinong plano. Sa pagkakataong ito ay itinakda niya ang kanyang paningin sa isang mayamang babae mula sa Taiwan na nagngangalang Mrs. Apple. Na nagmamay-ari ng pinakamatagumpay na ceramic art business sa Asia, ito ay perpektong timing. Dahil ang San Francisco ay malapit ng mag-host ng pinakamalaking ceramic art exhibition sa buong mundo. Ang lahat ng pinakamahusay na mga likhang sining ay ipapakita na ginagawa itong perpektong sandali para kay Yunwang na kumilos. Ang kanyang plano ay may kinalaman sa mangkok na ginagamit ni Jason para sa mga pagkain. Ang mangkok na ito ay isang espesyal na piraso ng sining na ginawa ni Hong, ang dating anak ni Mrs. Apple. Si Hong ay nag-aral ng sining sa Amerika at tumangging pumalit sa negosyo ng pamilya ang Talon Ceramics. Sa kasamaang palad si Hong ay namatay dahil sa isang aksidente sa sasakyan at ang bowl lang ang tanging likhang sining na nakumpleto niya. Natitiyak ni Yunwang na gaano man kalaki ang ibinebenta ng bowl sa auction, babayaran ito ni Mrs. Apple ang anumang presyo para makuha ito. Sa oras na iyon ang plano ay itinakda at si Andy sa tulong ng kanyang matalinong kaibigan ay nagawang maipakita ang bowl sa auction. Sa lalong madaling panahon pagkatapos pumasok si Jason at nagkwento ng nakakasakit ng damdamin tungkol sa bowl na nagkukunwaring likha ito ng kanyang yumaong ama. Napag-usapan pa niya kung gaano kahirap ang kanilang buhay sa Amerika. Ang kanyang peking kwento ay labis na naantig kay Mrs. Apple na naramdaman na ang kanyang anak na lalaki ay nakikipag-usap sa kanya sa pamamagitan ng mangkok. Nahulog sa bitag na si Mrs. Apple ay naging emosyonal na nakadikit sa kwento. Nang ang auction para sa mangkok ay nagsimula, si Mrs. Apple na lubos na kumbinsido sa mga kasinungalingan ni Jason ay patuloy na nagtataas ng bid. Ang presyo ay tumaas ng tumaas at umabot sa milyon-milyon. Gayunpaman habang naniniwala si Mrs. Apple sa kwento, ang kanyang mga tauhan ay hindi madaling nalinlang. Nahuli nila si Andy at dinala siya kay Mrs. Apple na nagdududa sa lahat ng sinabi ni Jason. Ito ay nang pumasok si Yunwang, sa kanyang mabilis na pag-iisip ay gumawa siya ng isang emosyonal na aksyon na nagsasabi kay Mrs. Apple na wala siyang pakialam sa pera. Sinabi niya na ang tanging dahilan kung bakit siya nagbebenta ng mangkok ay dahil bilang isang ina ay gagawin niya ang lahat upang bigyan ang kanyang anak ng isang mas magandang buhay. Si Yunwang ay inangkin na ang mangkok lamang ang tanging mahalagang bagay na mayroon sila ang kanyang huling pag-asa. Nagbanta pa siyang aalis at tatanggihan ang pera kung patuloy siyang pagdudahan ni Mrs. Apple. Doon, sinuportahan ni Jason ang pagkilos ng kanyang ina na nakikiusap kay Mrs. Apple na huwag sisihin si Yunwang. Sinabi niya na gusto lang daw ng kanyang ina na magkaroon siya ng pagkakataong makapagkolehiyo at makakuha ng pinakamahusay na edukasyon. Dahil sa kanilang pagganap ay muling naniwala si Mrs. Apple sa kanila, nang biglang hinawakan ni Mrs. Apple ang mukha ni Jason at tinanong kung anong taon siya ipinanganak. Noong sinabi ni Jason na ipinanganak siya noong 1998,
Naniwala si Mrs. Apple sa kwento nilang gawa-gawa lalo pa niyang naalala na pumunta si Hong sa Amerika noong 1996. Kaya parang posibleng maging apo niya talaga si Jason, nagpa siya siyang ibigay sa kanya ang pera na sinubukan ng iba niyang mga anak at apo na sinubukan siyang pigilan. Ngunit muling pumasok si Yunwang ay sinabi niyang aalis sila at hindi kukuha ng kahit isang sentimo kung hindi sila pinagkakatiwalaan ni Mrs. Apple. Nang malapit na silang maglakad palayo tinawag sila ni Mrs. Apple at inanyayahan silang pumunta sa Taiwan para sa pagdiriwang ng Lunar New Year. Nang sa wakas ay pumunta na sila sa Taiwan hindi nila maitago ang kanilang pananabik sa private jet. In-order nila ang bawat ulam sa menu nang mag-alok sa kanila ng pagkain ang flight attendant. Sinisigurado na tamasahin ang bawat magarbong item na magagamit ng kanilang pag-uugali. Nagsimulang pagdudahan muli ni Mrs. Apple ang kanilang kwento. Hiniling niya sa kanyang anak na siyasatin ang background ni Jason upang matiyak na totoo ang lahat ng sinabi nila. Pagdating nila sa bahay ni Mrs. Apple na isang mansion ay napakalaki at napakamahal. Naiwan sina Jason, Yunwang at Andy na namangha sa loob. Ipinaliwanag ni Enzo ang family tree ni Mrs. Apple sa kanila. Si Mrs. Apple ay may 3 anak na nagngangalang Enzo, Inyo at Hong. Mayroon din siyang 2 kapatid na sina Uncle Lee at Uncle Joe na noon pa man ay gustong kunin ang kanyang pwesto bilang pinuno ng kumpanya. Si Uncle Lee at Uncle Joe ay hindi tinanggap si Mrs. Apple bilang pinuno ng pamilya. Si Luo naman ay ang assistant ni Mrs. Apple at si Ken na anak ni Enzo. Ang kanilang unang kaganapan ay isang espesyal na hapunan upang ipagdiwang ang Lunar New Year ng sama-sama. Ang lahat ay nagsuot ng matikas at mag-agarang damit kasama na si Jason. Gayunpaman ang suot ni Jason ay nakaramdam ng kakaiba dahil siya ay may suot na damit na pagmamay-ari ni Hong. Dahil dito hindi napigilan ni Mrs. Apple na isipin na maaaring si Jason na talaga ang kanyang matagal nang nawawalang apo. Sa pagdiriwang ng bagong taon, ang pamilya ay may tradisyon na maghain ng 100 dumplings sa isang plato. Nakatago sa loob ng isa sa mga dumplings ay isang barya na maaaring ipalit sa isang pulang sobra na puno ng pera mula kay Mrs. Apple. Sa panahon ng hapunan si Enzo ay nagkomento ng isang matalas na komento tungkol kay Jason. At sinabi pa na inaakusahan sila ng mga scammer na sinusubukang samantalahin ang malungkot na kwento ng kanyang pamilya. Malinaw na nakaramdam ng banta si Enzo sa presensya ni Jason lalo na't gusto niya ang kanyang anak na si Ken na maging susunod na pinuno ng tali company. Nang banggitin ni Yunwang na si Jason ay mabilis na matuto at si Enzo ay naging mas sarcastic at malamig kay Jason at Yunwang. Pagkatapos ng hapunan si Jason, Luo at Ken ay naglaro ng mga paputok ng magkasama. Sila ay nagkaroon ng isang mahusay na oras at si Mrs. Apple ay masaya na makita ang kanyang mga apo na nagsasaya. Kinaumagahan ng hindi inaasahang dumating si Uncle Lee na nagdadala ng ilang investors upang maglibot sa bahay ni Mrs. Apple. Si Jason pagkatapos ay lumapit kay Uncle Lee at magiliw siyang binati na ikinagulat ng lahat. Ipinamalas ni Jason ang kanyang mabilis na husay sa kamay na nagbunyag ng tunay na ugali ni Uncle Lee. Naging halata sa lahat na si Uncle Lee ay nahuhumaling sa pera. Nang makita ito ni Mrs. Apple ay napagtanto na si Jason ay isang mahirap lamang na batang lalaki na biglang itinapon sa isang mayaman na pamumuhay. Napagpasyahan niyang kailanganin ni Jason na matuto ng wastong kaugalian sa mesa at hiniling kina Luo at Ken na turuan siya. Hindi lamang iyon ngunit nais din niyang matutunan ni Jason kung paano gumawa ng ceramic art para maipagpatuloy nila ang tradisyon ng pamilya. Gayunpaman pagkatapos lamang ng kaunting pagsasanay ay mabilis na napagod si Jason at gusto nang sumuko. Pinagalitan siya ni Ken dahil sa pagiging tamad, ngunit nakipagtalo si Jason pabalik. Sinabi niya kay Ken na maging tapat tungkol sa kung ano talaga ang gusto niya sa buhay. Inspirasyon ng mga salita ni Jason, si Ken sa wakas inamin ang kanyang pangarap ay maging chef at magluto ng pinakamagagandang pagkain sa Taiwan. Nais ni Ken na gumawa ng omelets, chicken pops, roasted meat pizza, soup, rice at iba pang masasarap na pagkain. Habang pinapanatili ang kakaibang lasa ng Taiwan sa bawat ulam. Makalipas ang ilang araw tanong ni Enzo si Jason na magpasuri ng dugo kasama ang iba pang pamilya upang suriin ang kanyang kalusugan. Nang gabing iyon ay nakatulog si Jason ng mahimbing at si Mrs. Apple ay nanatili sa kanyang tabi, naniniwala pa rin na siya ang kanyang apo. Si Yunwang na nanonood mula sa pintuan ay mabilis na lumayo. Ayaw niyang matuklasan ni Mrs. Apple ang katotohanan tungkol sa kanilang mga kasinungalingan. Kinabukasan ay ina-update ni Enzo ang kanyang ina tungkol sa kanilang mga padala sa negosyo.
Tinanong ni Mrs. Apple ang tungkol sa mga may sira na produkto at kung itinapon ba ang mga ito. Sumagot si Enzo na ayaw niyang itapon ang mga ito at binalak na ibenta ang mga ito sa mas mababang presyo. Mahigpit na sinabi ni Mrs. Apple kay Enzo na ang paggawa nito ay makakasakit lamang sa reputasyon ng kumpanya at magdulot ng mas maraming pagkalugi. Kalaunan ay gumugol si Mrs. Apple ng ilang oras kay Jason. Sa pagkakataong ito ay nagbahagi sila ng ilang kamote at nasiyahan sa mga ito ng magkasama. Nagsimulang magbahagi si Jason ng mga kwento tungkol sa mga paghihirap ng kanyang pamilya. Ipinaliwanag niya kung gaano kahirap. Inihahambing nila ang kanilang sarili sa mga daga sa New York na naninirahan sa mga imburnal. Kahit na hindi gaanong masama at mahirap pa rin sila, sabi ito ni Jason na nakangiti sa kabila ng kanilang mga paghihirap. Si Jason at ang kanyang ina ay laging nakatagpo ng kapayapaan sa kanilang mga puso. Mahal na mahal nila ang isa't isa at ibinahagi ang anumang maliit na mayroon sila. Si Mrs. Apple pagkatapos ay iniabot kay Jason ang isang pulang sobra at sinabihan siyang huwag sabihin kahit kanino ang tungkol dito. Nagsimula siyang magbahagi ng isang kwento tungkol sa isang Taiwanese legend na nakatali sa Lunar New Year. Bago sila matapos mag-usap pinaalalahanan ni Mrs. Apple si Jason tungkol sa isang paparating na board meeting at hiniling sa kanya at sa kanyang ina na dumalo. Kakaiba nang bigla niyang binigyan si Jason ng isa pang pulang sobra at inulit ang parehong kwento na halos nakalimutan niya na sinabi. Sa board meeting nalaman ni Jason na si Mrs. Apple ay nagdurusa ng Alzheimer's, si Uncle Lee na kinwestiyon niya ang kanyang kakayahang mamuna sa pulong dahil sa kanyang kondisyon. Nakaramdam ng kawalang galang na hiniling ni Mrs. Apple kay Jason na paalisin si Uncle Lee sa pagpupulong. Ngunit biglang natigilan si Jason na mukhang mahina at hindi may angat ang ulo. Pagkaraan ng ilang sandali ay tumayo si Jason na mas malalim ang boses nito kaysa sa karaniwan. Nagsimula siyang magpasalamat kina Uncle Lee at Uncle Joe sa pag-aalaga ng mabuti kay Mrs. Apple at sinabi sa kanila na maaari silang magretiro nang hindi nag-aalala tungkol sa kinabukasan ng kumpanya. Pagkatapos ay hinawakan ni Jason ang mga kamay ni Enzo at hiniling sa kanila na itigil ang pakikipagtalo kay Mrs. Apple. Nang nakita niya si Yunwang, si Jason ay pinasasalamatan ang kanyang ina sa lahat ng kanyang ginawa at sinabing hindi siya makapaniwala na nakaabot siya hanggang dito kasama niya. Ipinahayag ni Jason na bumalik na ang anak at maipagpatuloy ang legacy ng pamilya. Niyakap niya ng mahigpit si Mrs. Apple at tinawag niya itong ina. Si Jason ay nagkukunwaring sinapian ng espiritu ni Hong na niloloko ang lahat ng tao sa silid. Ang pagpupulong ay ipinagpaliban dahil sa nangyari kanina. Pagkaraan ay dumating si Jason kay Andy na pinuri ang kanyang kahangahangang pag-arte sa pagpupulong. Maya-maya dumating si Yunwang at pinuri rin si Jason sa kanyang pagganap. Gayunpaman mabilis niyang pinaalalahanan siya na ang kanilang pangunahing layunin ay kunin ang pera mula sa pagbebenta ng bowl. Ngunit tumanggi si Jason na inamin niya na komportable siya sa mga tao dito at hindi niya kayang kunin ang pera ni Mrs. Apple. Si Yunwang at Andy na iginiit nila na kunin ni Jason ang pera o pumayag na maging susunod na pinuno ng kumpanya. Bigo na umalis si Yunwang na ayaw makinig sa anumang sasabihin ni Jason maliban kung sinunod niya ang utos nito. Kinabukasan ay tinanong ni Ken si Jason na humawak ng isang gawain para sa kanya. Kung saan ang pagbebenta ng mga sira na plato na gustong tanggalin ng kanyang ina. Nang walang pag-aalinlangan nagsimula si Jason ng isang live sa TikTok para ibenta ang mga plato. Nag-viral ang live video ngunit nagalit din si Mrs. Apple, nang biglang lumala ang kanyang kalagayan at nagsimula siya tumawag kay Hong. Ang mainit na yakap ni Mrs. Apple at ang pagmamahal sa kanyang mga mata ay nagpapakita kung gaano siya namiss kahit na ito ay kasinungalingan. Kinabukasan ay mas lumala ang kaguluhan ng matuklasan ni Jason na ang kanyang ina at si Andy ay umalis sa Taiwan at bumalik sa Amerika. Alam ito ni Lu ngunit hindi pinahintulutang sabihin kay Jason. Ngayon si Jason ay ganap na nag-iisa sa Taiwan. Samantala si Enzo ay nanatiling nakatutok sa paggawa ng Ken sa kumpanya kasama si Uncle Lee na tinutulungan siya. Sinamantala ni Enzo ang pagkakataon na insultuhan si Jason na tinawag siyang mahirap at isang pasanin. Hindi tumugon si Jason ay namimiss lang niya ang kanyang ina at gusto niyang bumalik sa kanilang simpleng buhay. Nang gabing iyon ay pinuntahan ni Jason si Mrs. Apple habang ito ay natutulog. Umamin siya na nagsinungaling ito sa kanya inamin niya na hindi siya anak ni Hong at ang kwento tungkol kay Hong at Bowl ay pawang kasinungalingan. Ngunit sa halip na unawain, si Mrs. Apple ay nalito na naman si Mrs. Apple na paulit-ulit na tinawag ang pangalan ni Hong.
Sa paglipas ng panahon ay nagbago ang ugali ni Jason na orihinal na nagpaplanong lokohin ang pamilya, na ngayon ay gusto na niyang iligtas mula sa manipulatibong aksyon ni Uncle Lee. Inilipat din ni Enzo ang kanyang katapatan sa panig ni Mrs. Apple na nagbigay ng pag-asa kay Jason na magkakasama silang manalo sa pulong ng board. Ilang sandali matapos magpasya sina Jason, Lou at Ken na lumapit sa dalawang pinakamalaking mamumuhunan, ipinaliwanag nila ang kasalukuyang kalagayan ni Mrs. Apple at humingi ng kanilang suporta sa darating na boto. Umaasa silang sapat na ang mga boto ng investor para ilayo ang kumpanya sa kontrol ni Uncle Lee. Ang board meeting ay ipinagpatuloy kahit na masama ang kalagayan ni Mrs. Apple at hindi nakadalo. Nakaramdam ng tiwala si Jason na ang mga boto ay sapat na upang pigilan si Uncle Lee na magkaroon ng higit na kontrol sa kumpanya. Gayunpaman si Uncle Lee ay mabilis na kumilos na nagmungkahi ng isang agarang pagbabago sa pamumuno. Nananatili rin si Enzo sa kanyang orihinal na plano na nagtulak kay Ken na maging susunod na pinuno ng kumpanya. Na may 5 miyembro lamang sa pulong, 1 boto pa ang makakasiguro sa pamumuno ni Ken. Pinilit ni Enzo si Ken na iboto ang kanyang sarili, ngunit tumanggi si Ken na natili siyang matatag na nagsasabing ayaw niyang patakbuhin ang kumpanya. Dahil gusto niyang sundin ang kanyang pangarap. Nang hindi inaasahang tumayo si Uncle Lee at nagpakita ng ebidensya na naglalantad sa mga kasinungalingan ni Jason. Ibinunyag niya ang mahabang listahan ng mga krimen ni na Jason at Yun Wang sa Amerika na nagpapakita ng mga kriminal na record. Ngunit kahit sinong makakita sa tunay na intensyon ni Uncle Lee ay nagpasya na huwag hayaang mahuli si Enzo sa kanyang mga pakana. Sa halip ay pinili ni Inyo na pumanig kasama sina Jason, Lou at Ken. Ilang sandali pa ay pumasok na si Uncle Zhao sa kwarto at nagulat ang lahat na sinamahan siya ni Yun Wang. Hindi na pala bumalik si Yun Wang sa Amerika, ay nagpunta siya upang makita si Uncle Zhao. Alam na si Uncle Zhao ay palaging sumusunod sa utos ni Uncle Lee. Nakumbinsi siya ni Yun Wang na gumawa ng sarili niyang desisyon sa unang pagkakataon. Tumayo si Uncle Zhao para sa kanyang sarili at piniling suportahan si Jason. Hindi nagtagal pagkatapos lumitaw si Mrs. Apple at ipahayag na siya ay bababa sa pwesto at ibibigay ang kanyang posisyon kay Enzo. Ang iba pang mga miyembro ng lupon ay mabilis na inaprubahan na opisyal na ginawa si Enzo na bagong pinuno ng kumpanya. Na nalulumbay si Enzo ay nagsimulang umiyak, siya ay lumalaban upang protektahan ang posisyon ng kanyang ina mula kay Uncle Lee. Ngunit ngayon ay kusang loob na ipinasa ng kanyang ina ang tungkulin sa kanya ng may pagmamahal at tiwala. Si Enzo ay patuloy na humihingi ng tawad sa kanyang ina na nakonsensya sa kanyang pagtrato sa kanya at sa iba pang pamilya. Kalaunan ay ipinakilala ni Mrs. Apple sina Enzo at Inyo sa mga pangunahing tauhan sa kumpanya. Si Enzo ang mamumuno sa kumpanya habang si Inyo ang gaganap bilang direktor ng pananalapi. Si Mrs. Apple ay nagpahayag na ang kanyang mga desisyon ay naiimpluwensyahan ng payo na natanggap niya mula kay Yun Wang kanina. Kahit na si Mrs. Apple ay nais na si Jason ang maging kahalili niya. Si Yun Wang gusto niya na maging malaya si Jason at hindi nakatali sa kumpanya. Sa oras na iyon si Mrs. Apple ay naguguluhan sa mga aksyon ni Yun Wang kahit na nagsinungaling si Yun Wang sa kanya. Ang DNA test na lihim na isinagawa ni Mrs. Apple sa pagsusuri ng dugo ng pamilya. Gayunpaman hindi alam ni Jason ang katotohanan ito, kahit na naghanda sina Jun Wang at Andy na iwan si Jason. Nanatiling hindi alam ni Jason ang kanyang tunay na koneksyon sa pamilya. Sa lalong madaling panahon pagkatapos ibigay ni Ken kay Yun Wang ang isang tseke na nagkakahalaga ng 10 beses ang halaga ng orihinal na mayroon siya. Si Yun Wang ay iginiit na bigyan din ni Ken si Jason ng isang brown na sobra na ikinagulat ng lahat. Ang sobra na naglalaman ng sertipiko ng kapanganakan ni Jason. Nagsiwalat na si Jason ay talagang anak ni Hong at ang kanyang ina na si Mina. Gayunpaman ang ina ni Jason ay umalis ilang sandali pagkatapos ng kanyang kapanganakan. Kaya naman si Yun Wang na ang nagpalaki kay Jason. Sa nakaraan si Hong ay hindi sigurado kung paano mag-aalaga ng isang sanggol. Nahirapan siya kahit na sa mga simpleng bagay tulad ng pagpili ng gatas para kay Jason. Noong panahong iyon ay nakilala niya si Yun Wang na tumatakbo pagkatapos gumawa ng isang scam. Ang kanilang mga landas ay nag-cross at sila ay naging malapit at sinuportahan ang isa't isa. Nakalulungkot na ang kanilang oras na magkasama ay naputol ng si Hong ay naaksidente. Sa kabila nito ay hindi pinabayaan ni Yun Wang si Jason. Inalagaan niya ito sa pagpapalaki sa kanya mula sa isang sanggol tungo sa taong siya ngayon. Sinabi ni Yun Wang kay Jason na tapos na ang kanyang bahagi sa kanyang buhay. Nilinaw niya na ayaw na niyang manatili pa si Jason sa kanya.
Nang marinig ito nalungkot si Jason na napagtanto na ang taong dati niyang tinatawag na ina ay ayaw sa kanya. Kaya naman nagpa siya si Jason na umalis. Nang maglaon si Jason ay gumawa ng isang siramay at ibinigay ito kay Mrs. Apple. Dahil dito si Mrs. Apple ay naging emosyonal dahil sa kanyang ginawa. Sinabi ni Jason na tinuruan siya ni Yunwang kung paano gumawa ng pattern na iyon. Isiniwalat din niya na si Yunwang ang nagbigay ng inspiration kay Hong para gumawa ng mga disenyo. Samantala ang mga masasakit na salita na sinabi ni Yunwang kay Jason kanina ay hindi lubos na totoo. Sinabi lang niya ang mga bagay na iyon dahil gusto niyang magkaroon ng mas magandang buhay si Jason at makatakas sa hirap na kinaharap nila. Sa katunayan hindi na napigilan ni Yunwang ang sarili na gamitin ang tseke mula sa pagbebenta ng mangkok ni Hong. Sa gitna ng kanyang kalungkutan isang pamilyar na boses ang umalangaw-ngaw sa buong bahay. Si Jason ay bumalik upang makita si Yunwang. Kahit na ano pa man ang mangyari ay ituring ni Jason si Yunwang na kanyang ina. Sa sandaling iyon hindi lamang tinanggap si Jason sa pamilya ni Mrs. Apple. Ngunit sina Andy at Yunwang ay mainit ding tinanggap. Sa ilalim ng pamumuno ni Enzo sa kumpanya ay umunlad at nanalo pa ng parangal para sa pagiging pinakamahusay na kumpanya ng ceramic art sa mundo. Dito nagtatapos ang kwento. Salamat sa panonood kaibigan.